dear beloved, Boss Mike Cervera. Grabe ito mga kababayan ha. Pet Malu. Malupit talaga ang mga proyekto ni Pangulo. Oo, mag-iiyakan na naman dito ang mga DDS lalong-lalo na si Buday ninyo. Alam nyo naman yan. Ultimo San Juanico pinagtripan, di ba? Malupit eh. Si Buday. Kita nyo mga kababayan, buti pa yung San Juanico na pinagtritripan niya, mga kababayan, na i-post ko na nga kanina, yung San Juanico may pakinabang pero siya, mga kababayan, wala nga. Di po ba? Ha? Yan ang pagkakaiba ng pinagtritripan niyang San Juanico. Ang kaibahan nilang dalawa, yung tulay na San Juanico may pakinabang, siya ho, wala. Oh. Di ba, mga kababayan? So, eto na mga kababayan ko. Ano yung proyekto na yan? Ha? Na bagong gawa na naman ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Pasok, Atty. Claire, pakibalita naman. Sinimula ng Philippine General Hospital ang pagpapatayo ng isang 16-story pediatric and adult specialty center. Layunin ng pasilidad na palawakin pa ang specialized healthcare para sa sambayanang Pilipino. Ayon sa PGH, magkakaroon ng 450 beds, makabagong pediatric emergency at operating rooms, intensive care units at outpatient clinics ang pasilidad. Tinatayang aabot sa 675.5 million pesos ang halaga ng nasabing gusali at matatapos ito sa taong 2027. Ang specialty center na ito ay simbolo ng pagpapahalaga ng pamahalaan sa pagpapahatid ng quality public health care sa sambayanan. Alam nyo, sa totoo lang eto, mga kababayan kong mga Pilipino na totoo. Hindi tulad ni Buday Oo, hindi mo alam kung Pilipino o kung ano yun mga kababayan Si Pangulong Bongbong Marcos, nagtataka na ako. Bakit kanyo mga kababayan? Kita nyo naman, kamakailan nasa Marawi. Eto na naman, may bagong proyekto. At hindi lang yan mga kababayan, tuloy-tuloy ang pagbabantay neto sa mga pabahay na ipamamahagi pa. Di po ba mga kababayan? Kaya alam nyo, eto, si Elon Musk, talaga naman pinuri siya. Meron bang pupuri kay Sara? Baka naman Baka naman may pumuri kay Sara para hindi naman siya ngawa na ngawa. Kasi si Pangulong Bongbong Marcos pinuri na ni Elon Musk, mga kababayan. Bakit kaya? Alamin natin yung mamaya. So, tuloy, Atty. Claire. Pasok! We break ground today with hearts full of hope. This is more than just a building. It is a promise that no Filipino should be left behind when it comes to healthcare. Ang ganda mga kababayan, si Pangulong Bongbong Marcos lang ang may gawa na palakasin at talaga namang bigyan ng importansya ang healthcare sa ating bansa, mga kababayan. At hindi lang yan. Naku, Diyos ko po. Yung pinayo ko, mga kababayan, na sana libre na yung ating mga kababayan sa mga ospital, mukhang matutupad na yan. Sana banggitin niya na yan sa SONA niya, no, mga kababayan? Eto po ba, mga kababayan, na pumipila kayo sa DSWD, PhilHealth, DOH, PCSO, at kung saan mang sangay ng gobyerno may kinalaman pagdating sa mga hinihingi na tulong, pinansyal, gamot, o pagpapaospital ng marami nating kababayan, hindi na ho mangyayari yon. Bagkos mga kababayan, ang gagawin, diretso na ho kayo sa ospital at ang gobyerno na mismo ang lalapit at gagawa ng paraan. Naks naman Pangulong Bongbong Marcos. Pwede ba ituloy-tuloy mo na to? Hanggang siya ayaw mo na, ikaw na mismo umayaw, mga kababayan ko, kung ganito ang Pangulo, eto na ho yung matagal na nating inaantay. Pero mga kababayan ko, ulitin ko, ang Pangulo mabuti sa ating mga Pilipino. Ewan ko na lang dyan sa mga nakadikit, nakapalibot sa kanya. Kung yan ba talaga ay tulad ni Pangulo na walang pakialam sa pera. Pero yung iba dyan,
balita ko, matindi magnakaw. O, di ba, mga kababayan? So, eto, si Pangulong Bongbong Marcos. Oo, hindi kayo magsisisi dito. O, tuloy! It is an investment in our people, in their dignity, in the future of public health in the country. Ganda mga kababayan ko. Grabe, ang ganda-ganda. Look, ay, nako si First Lady pala eh. Alam niyo si First Lady, ibang klase. Oo. Kung si Pangulong Bongbong Marcos ay talagang trabaho ng trabaho, si First Lady nakaalalay dito para naman tumulong at syempre, 'di ba? Masigurado na talagang matapos, na talagang masisa-isa-ayos ang lahat ng mga proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung alam nyo lang mga kababayan, sa mga hindi pa nakakapasyal, diyan sa may Pasig River, naku, napakaganda talaga. Oo, napakaganda ng ginawa ni First Lady diyan. Talaga namang ginagawa ng pasyalan. Mukhang nalipat na nga yung mga magsiising irog na namamasyal sa Luneta dahil dito na nagpupunta. Mala-Europa ang datingan talaga. Habang kulang na lang mga kababayan yung mga barko na yung mga ferry na gawing restaurant. Kulang na lang yung mga kababayan eh. Sasabihin na naman ni Buday, tourist spot ba yan? Ina mo Sara, tourist spot ba yun? Siyempre, kita mo pag pinapasyalan ng taong bayan, ibig sabihin, tourist spot yan. Bobo ka kasi. Tuloy. On May 21, 2025, the President signed into law expanding the authorized bed capacity of PGH to 2,200 beds from its current 1,300. Grabe no, mga kababayan, ang dami nun, no? Libo-libo mga kababayan na mga kama para tahanan ng mga may sakit. Ano po? Ngayon lang ho ako sa tanang-buhay ko ha. Oo, ewan ko sa inyo. Ngayon lang ho ako nakakita ng ganitong pangulo na gumawa ng ganito. Sa totoo lang po, kasi maraming nagdaan ng mga pangulo, wala akong nagawang ganito eh. Ang huli kong natandaan na gumawa niyan, si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. At ngayon yung anak niya na yung may pagmamalasakit mga kababayan sa healthcare. Sa mga ospital, sa mga daycare center, at kung ano-ano pa. Kita nyo naman ang PhilHealth, masyadong talagang nag-skyjet yung ating benepisyong nakukuha dyan. Samantalang nung una, panay ambira ng mga DDS. Samantalang ngayon, sila pa yung nauuna na nagiging benepisyo. Nagbibenepisyo dito sa mga proyekto na ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Kita nyo mga kababayan ko? Malupit talaga si Pangulo. At hindi lang ho yan, mga kababayan. Baka akala nyo, yan po lang pong PGH nagtayo ng grabing napakataas na gusali para sa ating mga kababayang may sakit at may problema sa kanilang mga kalusugan. Hindi lang ho, mga kababayan. Bakit? Eto na nga yung sinasabi ko kanina. Pasok natin to. Ay, iiyak na naman si Buday ninyo. Sorry na lang kay Buday, mga kababayan. Hayaan nyo na lang magngangawa yan. Wala namang ginagawa kundi maggawa ng maggawa eh. Our beloved Boss Mike!